Ba? Nag-opt-out ka ba ng pension? Oo, meron ako, naka-ano ko ng pension sa Tesco eh. Ay, oo, iba yung ano sa Tesco eh. Nung maganda yung Meron. scheme sa Tesco eh. Oo. Oo. Tapos ngayon, kahit papaano, ngayon, ano naman, yung sa Money Box, alam mo naman yun. Ay, oo. So, Oo. Nag-start ka, yun. yun nga, kakastart lang namin ni TJ. So, Akala ako, ko kasi nung naglalagay una ako hindi ng ano, legit eh. Naglalagay ako ng stocks, linggo-linggo, naglalagay ako. Oo. 5-5 lang, 5-5. Kumbaga naka-auto-deduct lang. Sa akin at saka si Kenzo nilalagyan ko. Kaya sabi ko, para habang bata si Kenzo, Meron. meron siyang dire-diretso na, kumbaga, pag at least kung Try mo kunin yung sa Nag-dissolve ano. Try mo kunin yung sa, since nagma-money box ka, try mo kunin yung, ano yun, yung 4,000 every year. Tapos, di ba, pag naka 4,000 ka, may additional ka parang 1,000 na, yung magiging interest mo, 1,000 from the government. Kaso yun nga, withdraw mo lang siya kapag ka nag-down ka sa bahay. Parang Oo, ganon. oo. So, ipe-prepare mo siya for your down payment sa bahay. Mm. Which is not good. Yun actually yung ginawa namin ni TJ. Try namin habulin yung 4K in a year. Para, sayang kasi yung 1,000 na interest Malaki. ha. Ang laki Oo, nun. Na parang, Malaki okay, difference. sige, doon ka lang makakaipon kasi hindi mo siya pwedeng i-withdraw. Oo. 'Di ba? So, kung gusto mo ng bahay, kaya mo naman, kaya mong gawin, kaya mong makuha, 'di ba? Disiplina, sabi nga ni TJ, disiplina lang yan. Disiplina kung paano mo i-handle yung pera mo. Kasi kung Oo. yung pera mo, na-receive mo, yung sweldo mo, na-receive mo, tapos ang nakalaan sa'yo is, bibili ako nito, pupunta ako sa ganito, kakain ako sa ganito, eh wala. Ano pa, happy-happy ka lang, parang ganyan, di ba? Yun yung sabi niya. Saka ka mag-happy-happy kapag ka yung mga importanteng bagay nakuha mo na. Yun yung sabi ni TJ. Ako share ko, Joyce, yung kung paano, ako kasi kung paano ako nagbabudget ng pera ko. Sa akin, ang ginagawa ko ngayon, basta pagdating, hindi pa dumadating yung sweldo ko, payslip pa lang, talaga nakaano na lahat, ito yung mga babayaran ko. Hindi ko muna talaga iniisip yung gagastusin kung yung para sa akin. Basta ang mindset ko, bayaran lahat yan. Bayad lahat yan. Tapos pag nakabayad na lahat yan, yung mga pang-grocery, ganyan, nakabudget na sa akin lahat yan. Hindi gumagastos man ako, yung talagang kailangan na kailangan, pero hanggat maaari hindi ako gumagastos. Pero pag halimbawa malapit na sweldo, tas may natitira, alam ko na may natira doon sa sweldo ko nakaraan. So, doon ako Doon mo iti-treat yung sarili mo. Oo, doon ko iti-treat sarili ko na, eto, gagastusin ko dito sa ganyan. Pero doon, nakatabi na lahat na, nabawas na yung sa mga pang-savings, nabawas na yung mga bayaran sa bills, nakapag-grocery na. So, hindi ka din naniniwala, kasi ako hindi ako naniniwala, dun sa sinasabi nung iba, alam ko sinasabi ng mga financial advisor na kapag ka may pera ka, kunwari, let's say, kumita ka ng 10,000 a month, dapat yung una mong gawin is, unahin mo yung savings. Unahin yung savings mo. Sa akin, sabi ko, paano mo unahin yung savings mo? Kasi kahit anong gawin mo, 10,000 at 10,000 lang yung pera mo. Ang sa akin kasi, ang ginagawa ko, uunahin ko yung expenses ko, yung mga kailangan ko. Kasi hindi mawawala eh. Electric bill, yung gas, yung lahat ng yung mga personal na kailangan mo, groceries, yun, hindi yun mababago eh. 'Di ba? So, kunwari, let's say, sa 10,000 ko, 5,000 na lang yung natitira sa akin. Doon ko hahatiin. So, etong amount na to, eto yung isi-save ko. Parang ganon. Tapos, etong natira sa akin, eto na yung papaikutin ko kung anong kailangan ko. Ganon ako. So, kasi parang, para sa akin parang hindi tama na unahin mo yung savings mo. Paano mo pagkakasyahin? Paano kung ang talagang kailangan mo na tipid ka na is 5,000. 5,000 talaga kahit anong gawin mo. Sinave mo na yung 5,000. Ano pang gagastusin mo, 'di ba? Ano yan eh. Tsaka nakaka-stress din kasi yung ganun. To be honest kumbaga, sa akin kasi wala akong tawag dito na dapat ganito kalaki na save ko every month. Sa akin, basta bayad lahat. Tapos, yung sa savings ko kasi, basta, minsan yung gugulang ko, sabihin natin na 100 or 50 or 150. Pag talagang alam ko na kaya ko mag-save ng ganyan, tapos siguro nagtatabi na ako na para sa sarili ko, sabihin natin ng mga 50 na pang gastos na ganyan. So, kumbaga ayoko na, so gusto ko na nakakapag-save ako pa din, pero hindi ako yung nai-stress.
Kasi, kumbaga, gusto ko pa rin siya ma-enjoy yung pera ko. Oo. Na parang nandun lang ako sa mid-level na hindi ako yung sobrang, hindi ko sobrang ginigipit yung sarili ko para makapag-save ako ng pera. Oo. Parang, ano ba, as long as hindi nako-compromise yung needs mo, Oo. at as long as meron kang savings kahit papano. Basta nakakapag-save ka. Oo. Tapos, paunti-unti. at the same time, na-enjoy mo yung kinita mo, na parang hindi mo dinideprive yung sarili mo sa mga bagay na gusto mo. Okay yun diba? Parang feeling ko yun yung parang ideal. At yung parang ideal na buhay, na parang yung sinasabi nila na deserve ko to, deserve mo talaga. After nung mga pinaghirapan mo ng buong isang buwan, deserve mo kumain ng masarap, deserve mo bumili ng ganito, parang ganyan, diba? So, ewan ko ano ko yun, sa sarili ko yun opinion, parang as long as hindi ko nako-compromise yung needs ko, as long as nabibigay ko yung kailangan ni Jax, at the same time, may savings ako, hindi man ganun kalaki, at least may savings ako. Kapag may nangailangan ako, may pwede akong kuhain. Parang ganun. Diba? Kung may may emergency kami, meron kaming ilalabas. Yung parang ganun, diba? Tsaka ang isang ginagawa ko pag ganyan, pag may gustong-gusto talaga ako ng isang bagay. Pag alam ko na ayoko rin naman siya, gusto ko talaga nakapag-save pa rin naman ako, pero pag ganyan na may gustong-gusto akong bilhin na gadget, ganyan, talagang naghahanap ako ng ibang way na pagkakitaan na para mabili ko to. Which is yun yung isa sa parang magpo-fuel sa'yo na mag-extra shift or hanap pa ng ibang way na, di ba, pagkakitaan. Diba dito sa ibang bansa, yung tropa ko lang talaga yung nag-push sa akin. Sabi ko, try mo mag-vlog na ganyan. Di ba, Joyce, pangalawang soldo ko na sa Facebook, dumating sa akin ulit. Seryoso? Pero sa akin, parang minimum ata, parang pag nag-25 ata sa akin na dollar, pumapasok na eh. Okay. PayPal ba yun sa'yo? Hindi, nung sinabi mo lang na gawin kong PayPal, dun ko lang siya ginawa. So, kaya ako nakakuha ngayon. Meron na? Oo, meron na. Parang kagabi ko yata nakuha. Pumasok agad. Yan, So, pumasok agad. So, kung nag-intay pala ako dun sa bangko, hindi siya papasok agad. Minsan, yung sa May bangko minimum. mo, sa PayPal, mabilis lang. Tsaka masarap kasi nakakagana yung, may bunga yung Kaya nga, sabi ko nga, ipunin ko to. Maliit siya, pero kapag monthly meron, tas naipon, malaki na din, diba? Hindi ko ginagalaw yung kita ko. Nandun lang sa PayPal. Oo, diba? Hinayaan ko lang siya. Later makita mo, malaki na yun, diba? Parang parang, alam mo, nakakatawa kasi, di ba, ako kasi kahit pa paano ngayon, nagsisimula ako ng mga, kung saan na tayo napuntang Okay lang. Ngayon kasi, kung sa, pag nagtatrabaho kasi ako sa Tesco, instead, minsan kasi pag tinatamad ako mag-music na, nag-ano ako, kasi allowed, pwede naman kami di ba, mag-music. Alam mo yung TJ yan. Pwede. So, ang ginagawa ko, instead, pag tinamad ako mag-music na nakikinig ako ng mga podcast. So, ang pinapakinggan ko madalas is yung parang yung sa financial something, share ko sa Facebook ko yun which is doon ako na-encourage talaga na mag-start ng parang stocks para doon kay Kenzo. Kumbaga paunti-unti naglalagay ako ngayon. So sabi ko, etong kinikita sa Facebook na nandun sa PayPal, parang rin siya parang stocks din na puro ipon kita mo yung pumapasok. Ganun yung nagiging mindset ko dun. Ganun ko siya nakikita ngayon. Na which is, sabi ko, pag lumaki pa to, papaikutin ko lang ulit siya. Maghanap ako ng pwedeng... May HSBC ka ba na account? Wala pa. Hindi pa ako nakakuha. Meron kasi ako doon, yung HSBC, syempre makulikot nga ako. Mahilig nga kasi ako dyan sa stocks. Kahit hindi ko siya talaga 100% naiintindihan, mahilig ako sa stocks. Kahit sa Pilipinas, nagaganon ako. Na-discover ko na sa HSBC, meron doon na parang investment something. Parang ISA din, investment something. So, ang ginawa ko, every month, parang 50 pounds, nag-direct debit siya sa account ko. Tapos, napupunta siya doon sa stocks.
So, minsan, mababa. Pag yung market, mababa. Syempre, so mababa. Ngayon, nung chinek ko, parang, kakastart ko lang, parang 3 months. Parang 3, hindi, actually, nag-start ako nung una kasi, yung nagba-buy and sell ng stocks. Parang sabi, nung last time, di ba, nagkaroon ako nagka-sick leave ako and everything. Wala akong pera. Sabi ko, benta ko na nga to. Binenta ko siya lahat. Kumita ata ako parang nasa 50 pounds. Sabi ko, ay, di naman sama. So, binenta ko siya. Tapos, nung lately nga, sabi ko, ay, mag-start nga ako ulit. Tapos, nung nakita ko, stocks lang siya. So, may yung bangko na yung bahala mag-buy and share and everything like that. Kumita na ako, parang 3 months, kumita na ako parang 6 pounds. Since nga okay yung market. So, hindi ko siya ginagalaw, ganyan. So, alam ko, pag nagbaba yung market, alam ko, bababa siya. Pero, as long as tumataas yung market, tumataas din yung kita ko. Di ba? Yung ganon. Alam mo, hinihintay ko sa test ko yan, mag-open ulit yung kasi nag-email kasi sa akin yan last year about dun sa shares, yung sa test ko. Pag may na-receive na email yan si TJ, mag-ano rin siya. Kasi ako, hinihintay ko yan, magpapadidak ako ng sabihin natin mga 100 pounds every sweldo, ipapadidak ko yan ng 4 para bibili ka ng share sa kanila. Bibili Okay ng yun. shares. Kasi may mga dividends pa yun. Oo. Di ba? Parang, okay. Ay, Masarap si TJ. pag-usapan yan, Diyos. Pag si TJ yan, ano niya yan, mahilig din siya sa mga ganyang investment ba, na yung mga ipon, actually, mas, ano siya sa amin financially. I-admit ko na yun. Mas okay siya sa mga ganyan. Parang si Mrs. magastos. Ako sobrang ko talaga. Alam mo, Mrs. naman talaga ay magastos. Hindi ka nag-iisa. Medyo naman siya na natututo naman. Sarap pag-usapan ng mga ganun. Oo, no. Mahaba tayo kapag tayo nag-usap nun. Ayun sa financial na na, ganyan. Pero kailangan kasi yan, to be honest, kailangan yan, especially pag, kasi syempre nasa Pilipinas ako, nakikita-kita ko yung mga ganyan, pero hindi ako yung sobrang hook ba? Ngayon kasi kumbaga kahit papaano, meron kang extra talaga. Pag talaga na may sweldo ka, talagang magkakaroon ka talaga ng extra dito. Kumbaga talagang pag tama ka lang din, pag maayos ka gumastos dito, tsaka kumikita ka na maayos, magkakaroon ka talaga ng extra pero nasa sayo na kung paano mo gagamitin, kung saan mo siya ilalagay. So, ibibili mo ba siya ng gadget? Ibibili mo ba siya ng bag? Parang ganon. O ilalagay mo siya sa stocks. Tapos dito, ang maganda kasi dito is protected yung mga ganyan. Yung mga legit like, yun nga, sa HSBC, protected siya ng bangko. Like yung money box, protected siya ng government. Yung mga ganun ba? Yung alam mo sa sarili mo, hindi ka may scam. Di ba? Yung mga ganun. As in talagang, inaano nila, minumonitor talaga nila, no? Kaya maayos din sila dito. Yung parang, pagka may extra ka, bibili ka ba ng iPhone 16? O iaano ko dito sa investment. Yung mga ganun. Na, syempre may mga Pinoy na ganun nga. Kasi nga, alam naman natin, deserve man talaga. Pero, kailangan mo ba? Yung mga ganun. It's, wants versus needs diba? Yan. Wants at saka yung needs mo talaga. Kasi yun nga sabi ko, nagpalit ako ng phone nung nandito ako. Sabi kasi nila sa akin, nung nasa Pilipinas ako, ang unang-una ko daw gagawin is bibili ako ng phone. Sabi nilang ganon. Kasi parang mindset ng Pilipino, nagkapera ka, magandang telepono. Nung dumating ako dito, sabi ko, ay hindi ganyan. Nung dumating ako dito, yun ang pinakauna kong ginawa. Alam mo kung bakit? Yung phone ko is iPhone 7 yata siya. iPhone 7. Pagdating ko dito, iniiwan talaga ako ng battery. Di ba dito, yung sa card natin, yung sa bus, sa ganyan, itatap lang natin. Pag lobat yung phone ko, paano ko gagamitin yung card ko? Hindi ako makakauwi. No, parang ganon. So, parang, ang point ko is, bumili ako ng telepono, not because I want na yung latest phone. Bumili ako ng telepono kasi kailangan ko na. Imaginein mo, from iPhone 7, na parang patikopong-kopong, na wala na nga halos memory, ngayon na ako nagpalit.
Oo. Parang gano'n. Tapos ngayon sabi na, ay, magpapalit ng iPhone 16. Hindi siguro. Kasi kakaano ko lang ng phone ko. Ba't ako magpapalit, diba? Oo. So, ay, yung Ako, parang hindi, gano'n. wala Diba? akong interest dyan sa 16 kasi sabi ko hindi ko kailangan. Oo, pareha lang naman eh. Kasi, kaso kasi may mga tao na, hindi ko sabihin Pinoy lang. Hindi ko alam yung ibang lahi. May mga tao kasi na parang, ano ba nila yun? Parang, ang tawag nila? Status na, yung magdi-define ng status nila. Na parang, Pwede siguro yan kung halimbawa nagte-tech review ka o ganyan. oo, pwede. Basta Oo. may return. Oo, kaya Sa'yo, nga. pwede. Pero kung, kasi nag-ano yung value eh. 'Di ba? Bumababa Sobrang yung bilis. value niya eh. Sobrang bilis ng Oo. baba talaga. Ngayon, iPhone 16, oo. After nyan, next year, may iPhone 17, wala na. Ang baba na ng value ng telepono mong binili ngayon na ang mahal-mahal, 'di ba? Oo. Parang, okay, sige. Quality, halos pareho pa rin naman eh. Yung specs niya, Hindi na nagkakalayo. kaya nga, i-upgrade mo lang iOS yan, din okay na, 'di ba? 'Di ba? Anyway.